Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. And welcome po sa ating Thursday night Bible study. Amen. So, we will begin in 2 minutes siguro. Baka may hahabol pa. Magandang gabi po sa lahat, mga kapatid. Nawa, nasa mabuting kalagayan po kayo sa pangalan ng ating Panginoon. Ngayong gabi po ay last day ng ating series sa Colossians. Matatapos na natin ang ating Bible study series on Colossians. At siguro by tomorrow, we will study some prophecy studies, mga kapatid. Ang gagawin natin starting tomorrow siguro, kung ilang linggo man natin yan matalakay, siguro mag-aaral tayo ng prophecy muna, which is very relevant as always is, mga kapatid, lalo sa mga pangyayari ngayon sa Israel. Kung kayo po ay aware, may giyera po doon ngayon sa Israel. Pastor, bakit ba tayo nakikialam? Israel naman yan. Mga kapatid, ang mga Kristiyano, dapat alam natin, mga kapatid, na ang Israel ay nananatiling ang bayan ng Diyos. Oo, kaya yung mga pangyayari sa Israel ngayon, very relevant po yan. Lalo sa end times, prophecy, nariyan ang ating clock, mga kapatid. Nariyan sa Israel. Kaya ang isang mananampalataya, dapat aware tayo sa mga pangyayaring yan. Opo, nagkakabombahan na dun sa Israel. At malaking bahagi dyan yung teritoryo na kiniklaim ng Israel na ito ay bigay ng Diyos, especially Jerusalem, and among other things, mga kapatid. Siguro yan ang gagawin nating mga topics sa mga susunod na araw. Kahit mga 2 days lang or 3 days about prophecy tayo. Daniel, Revelation, Olivet Discourse, yan ang titingnan natin, mga kapatid, patungkol sa prophecy. So, but at the meantime, ngayong gabi, mga kapatid, ang ating pong tatalakayin ay yung last part ng ating Colossians study. Amen. So, mag-start na tayo. Magandang gabi sa lahat ng mga nariyan na. I greet you all in the name of the Lord Jesus. A wonderful evening. Amen. So, tayo po ay manalangin sa Panginoon sa ating pasimula. Let us all pray. Dakila't mapagpalang Diyos, salamat po sa iyong mga biyaya, pagpapala. Salamat sa iyong habag, Panginoon, pag-iingat, provision. Oh God, napakabuti mo. Ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan sa aming mga buhay, hindi ka po nagkukulang, talaga pong napakabuti mo sa amin. Kaya Lord, maraming salamat. Lord, tonight, in our Bible study, bago kami magsisimula, nagpapalinis po kami ng aming puso. Nagpapahugas po kami ng aming mga kaisipan, ng aming mga puso sa iyo, Panginoon. Hugasan, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. At bigyan mo po kami ng karunungan, ng unawa ng gagaling sa iyo. Ikaw po ang mangusap, at ikaw po ang may taas sa aming kalagitnaan as we study your word. Gamitin mo po ang iyong lingkod na magtuturo, at ang bawat isang makikinig, bigyan mo ng unawa ng gagaling sa iyo. Ang mga kapatid na wala pa po dito, dalhin mo po sila sa pakikinig ng Bible study sa gabing ito. We pray for your guidance. We pray for wisdom, knowledge, and understanding, and anointing that is coming from your Spirit. Maraming salamat, Lord. Guide us in our study. This is our prayer. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen, mga kapatid. So, isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating pag-aaral dito po sa Colossians. Study in Colossians. Amen. Yan po ang ating series. At I believe tonight is our 15th pang-15 araw ng ating pag-aaral dito po sa Book of Colossians.
and natapos na natin, mga kapatid. So, just a quick review. Ito po ay sulat ng Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Colosas. Kaya, iniisa-isa natin, binabasa natin upang ating maunawaan ng husto kung nilalaman ng sulat, mga kapatid. So, natapos na tayo sa 3 chapters and almost 2/3, I guess, ng chapter 4 dito po sa Colossians. And natalakay natin, mga kapatid, sa mga nauna nating discussion, ang main problem sa Colosas ay mga false teachers. False teachers. Mga philosophers, mga Judaizers, mga maling tagapagturo. Yun ang problema nila sa Colosas. Oo, nakapasok sa church ang mga bulaang tagapagturo at hinihikayat ang mga mananampalataya na maniwala sa kanilang mga maling katuruan. So, through the letter to the Colossians, in-address ni Apostol Pablo yung mga issue na yan. Sabi niya, manatili kayo sa pagkakakilala sa Panginoon, huwag kayong madaya ng mga maakit na salita, huwag kayong mahila sa pamamagitan, mahusgahan kayo, ma-spoil ang inyong mga reward dahil sa mga Sabbath, dahil sa mga festival, dahil sa pagkain. Huwag, dahil kayo ay na kay Kristo. Yung mga bagay na yan, mga anino lamang yan. Manatili kayo sa inyong pananampalataya sa Panginoon. So, in-address na yan ni Pablo, mga kapatid, dito po sa sulat sa Colosas. So, natapos na tayo sa chapter 4, few verses, mga kapatid. Ito yung mga additional reminders and greetings ni Paul. Then, we will proceed. Ayan, 7, natapos na tayo sa 8, 9, natapos na tayo dyan. 10, Aristarchus, natalakay natin yung kagabi. Itong si Justus, itong si Epaphras, sa verse 12, natalakay na natin. Then, dito na tayo sa verse 13. Amen. Verse 13, ang sabi niya dyan, "For I bear him record that he hath a great zeal for you, and them that are in Laodicea, and them in Hierapolis." So, sabi dito ni Pablo, ito ay patungkol kay Epaphras, mga kapatid. So, talagang si Epaphras, ang ganda ng record niya kay Pablo. Sabi niya, itong si Epaphras, ako nang nagpapatunay sa inyo, I bear him record. Akong sumasaksi sa inyo, na mayroon siyang dakilang zeal para sa inyo. Mayroon siyang grabe yung damdamin niya para sa inyo. Grabe yung malasakit niya sa inyo. Itong si Epaphras. Si Pablo na mismo ang nagpatotoo sa kanila at nagpatunay sa kanila na itong si Epaphras, grabe, pinapanalangin kayo lagi. Itong si Epaphras, yung malasakit sa inyo, grabe na lamang. At maging sa mga nasa Laodicea, sa Hierapolis, ito yung mga ibang churches, mga kapatid, na malapit dito po sa Colosas. Sabi dyan sa Tagalog, sapagkat siya'y binibigyan kong patotoo na siya'y totoong nagpapagal sa inyo at na nga sa Laodicea at na nga sa Hierapolis. Itong Laodicea, itong Colosas, itong Hierapolis, mga kapatid, ito ay mga daughter churches or daughter works ng Ephesian Church, mga kapatid. At si Epaphras ang ginamit doon. Kaya sabi niya, ako na nagsasabi, itong taong tong si Epaphras ay talagang nagmamalasakit sa inyo. Grabe ang kanyang damdamin at pagpapagal para sa inyo at sa iba pang mga churches. Kaya, ang ganda, mga kapatid, na mapatotohanan yung buhay natin na mabanggit na ito, okay talaga yan. Ako na nagsasabi sa inyo na itong taong yan talagang mapagkakatiwalaan, talagang masikap yan, masipag yan, nagpapagal talaga yan para sa inyo. Ang ganda ng report, ang ganda ng record, mga kapatid, ni Epaphras. Si Pablo na mismo nagsasabi na grabe masipag itong si Epaphras. So you see, mga kapatid, yan po ang mga katangian na meron, mga kapatid, itong si Epaphras na maganda. Hangarin din natin na, Lord, nawa masumpungan mo kong masigasig sa gawain. Masigasig sa paglilingkod para sa iyo at sa mga kapatiran.
Kailangan natin magkaroon ng ganung damdamin na, Lord, I just want to serve. I just want to help. I just want to serve. I'm not here for the recognition. I'm not here to become somebody. I just want to serve. Gusto ko lang maglingkod, Panginoon. Maganda may ganun tayong damdamin sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Lord, gusto lang kitang bigyan ng kapurihan sa aking gagawin. Hindi ko nais na ma-acknowledge ako, mabigyan ng trophy, mabigyan ng award. Hindi, no, I just want to serve. Gusto ko na maglingkod. Nandun yung aking puso, nandun yung aking damdamin sa pagdilingkod. Ganyan mga tao, mga kapatid, ang kailangan natin na maging. Lord, gusto ko lang maglingkod sa iyo. Kahit mapansin man to o hindi ng iba, gusto ko lang maglingkod sa iyo. I just want to serve you. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, mas lamang dyan yung private. Mas lamang dyan, mga kapatid, yung private kaysa sa public. Dapat mas lamang yung private. So, ganyan po ang patotoo ni Pablo kay Epaphras na isang fellow laborer. Kaya sabi niya, mga kapatid, sa next verse, sa verse 14, Luke, the beloved physician, and Demas greet you. Ito very noted ito, Ito very notable ito. Si Lucas, kasama ni Pablo, pati itong si Demas. Si Demas. Binabati kayo dito ni Lucas, pati ni Demas. Tignan nyo, mga kapatid, si Lucas, Luke, the beloved physician. Si Lucas, mga kapatid, ay isang professional. Si Lucas ay isang doktor. At although si Lucas, mga kapatid, ay naging missionary with Paul, kaya nga pag binasa natin ang Book of Acts, ang mababasa natin doon is first person reference. We go here, we go there. Yung gamit doon ay we. Ang sumulat nun si Lucas, ibig sabihin kasama siya ni Pablo nung nangyayari yung mga isinulat niya. So si Lucas, isa po siyang professional. Okay? May trabaho. Physician. At the same time, mga kapatid, missionary. Yung mga professional dyan, mga kapatid. Okay, may mga profession dyan. Do not let your profession ay maging hindrance na magamit ka sa gawain ng Panginoon. Actually, your profession ay pwedeng maging stepping stone or po pwedeng maging magamit mo para lalo kang ma-involve o magamit sa gawain ng Panginoon. Huwag po nating hayaang maging hindrance ang ating profession. Pastor, kasi busy akong tao Kasi wala akong panahon dyan sa church Kasi alam mo na, busy akong tao, professional ako No, mga kapatid. Can you say amen? Mahirap yan, hindi totoong success yan, mga kapatid. Kung maging successful man tayo sa profession natin, as professional, sa ating career, pero mawala tayo sa gawain, hindi po totoong success yan. Pitfall yan ng kaaway. See, here, Luke, the beloved physician. Doktor ito, mga kapatid. Hindi ito basta-basta graduate, mga kapatid. For ang pagiging doktor, isa yan sa pinakamahirap na profession. Di ba, mga kapatid? Luke was a physician. At the same time, mga kapatid, nagpagamit sa Panginoon. Sinulat niya ang Gospel according to St. Luke. Sinulat niya, mga kapatid, ang Book of Acts. At kasama siya ni Pablo sa kanyang mga missionary journey. Kaya wag natin, mga kapatid, gawing hindrance ang ating profession. Gamitin natin ang ating profession para sa Panginoon. Dahil kaya tayo naging ganyan, dahil lang din sa biyaya ng Panginoon.
Eh, alam niyo mga kapatid, doon yun mauwi. Doon mauwi yun. How do you look at it? Paano ba tinitingnan yung meron ka, yung profession, o kung ano man meron kang katayuan? If you look at it, na ito ay galing sa iyong sarili lang, eh, wala talaga. Pero kung nakikita mo yan, na ito galing to sa Panginoon, kung di ako tinulungan ng Panginoon, wala talaga. Gagawa tayo ng paraan na makapaglingkod sa Panginoon, magamit para po sa kapurihan ng Panginoon. So, let this be a challenge, mga kapatid, sa atin. Luke, the beloved physician. Pastor, alam mo na, ano ako eh. Professional ako, busy. Hindi ako pwedeng magamit. Wala akong panahon dyan para lang yan sa mga tambay eh. No, mga kapatid, si Luke, si Pablo, siguro katumbas sa panahon natin, si Pablo is a lawyer. Mga kapatid. Si Nehemiah. Nehemiah is not a prophet. Nehemiah, hindi po siya isang propeta, hindi siya. Nehemiah was a professional. Cupbearer siya ng hari ng Persia. Si Nehemiah, huwag nasa yung book Nehemiah. Hindi siya propeta, hindi siya scriba, hindi siya religious leader. Nehemiah was a professional, cupbearer to the king. Taga-timpla, taga-tikim ng alak ng hari. Mataas po yun na katungkulan. Biruin mo yung iinumin ng hari, ikaw gumagawa. Ikaw nagtitimpla, ikaw tumitikim. Nando ka sa palasyo, katabi ka ng hari. Pero dahil si Nehemiah may malasakit, mga kapatid, sa bayan ng Diyos. Nabalitaan niya na ang Jerusalem ay wasak. Umiyak siya, nag-pray siya, nag-fasting siya. Na Lord, bigyan mo ko ng pabor sa hari. Gamitin mo ko para maitayo ang nasirang pader. Kaya nung isang araw, nakita siya ng hari, "O Nehemiah, ba't malungkot ka? Hindi ka naman malungkutin, ha? Hindi ka naman nag-aani yung malungkot palagi sa harapan ko. Anong problema?" Eh, sabi ni Nehemiah, "Mahal na hari, pasensya ka na. Paano kung di magiging malungkot yung bayan namin, sira? In Jerusalem, wasak yung pader. Sunog. Kung ako, mahal na hari, nagkaroon ng pabor sa paningin mo, ipadala mo ako doon para ipaayos ko ang nawasak na bayan." Sinong ginamit ng Panginoon, mga kapatid, para itayo ang walls of Jerusalem? Si Nehemiah. Professional. Nandoon sa palasyo. Eh, kumbaga sa panahon natin, government employee ito. Nasa Malacanang. Presidential staff. Mga kapatid. Yun ang ginamit ng Panginoon, mga kapatid, para itayo ang walls of Jerusalem. Si Nehemiah. You see, mga kapatid, ang ilan sa ating mga professional, mga magagaling yan eh. Matatalino yan. Kaya kailangan hayaan natin na magamit tayo ng Panginoon, yung talino natin. Ito si Nehemiah, mga kapatid, taong palasyo ito eh. Kaya marunong siya talaga magplano ng trabaho, mag-delegate, maghati-hati ng trabaho. Ang galing nung pag binasa niyo yung Nehemiah, mga kapatid, galing nung pagkaka-execute ni Nehemiah ng pagtatayo ng wall. Hinati-hati niya yung trabaho. O, kayo dyan ha. May mga nang pe-persecute sa kanila. Gumawa siya ng paraan. Ang sabi nga doon, yung isang kamay nila, ang hawak. Yung isang kamay nila, nagtatayo ng pader. Yung isang kamay nila, may hawak na sandata. Kasi may mga kalaban. Pero naitayo nila ang pader, mga kapatid. Sino ginamit? Nehemiah. Kaya dito, mga kapatid, makita natin, Luke, the beloved physician. Professional.
Kaya nga yung Book of Luke, mga kapatid, yung pagkakasulat nun, very detailed. Kasi ang sumulat, doktor. Sa ibang account ng gospel, nakalagay lang, a leprous man. Sa kanya, full of leprosy. Detalyado, pati yung pagpatak ng pawis ng Panginoon na kagaya ng butil ng dugo. Nasabi nila, yun ay isang medical condition kapag sobrang stress. Sino nag-record nun? Si Luke. Bakit? Doktor ito man of science ito. Yung Book of Acts, yung history ng mga apostol. Sinong sumulat? Si Luke. Historian siya magaling siya. May skills siya. Kaya yung mga skills ipagamit sa Panginoon, mga kapatid. Pagamit sa Panginoon. Ayan, Luke, the beloved physician. Kaya ito maging challenge sa atin, mga professional, mga working. Ito nga yung nabanggit ko nakaraan sa mga katatayan, yung tent makers ministry. Alam nyo sila Pablo, sila Priscilla, saka si Aquila. May trabaho sila tent makers sila, pero nasa ministry sila. Yung mga working, huwag po natin maging dahilan na pastor working ako dapat meron tayong ministry. May tent makers ministry. Working sila, pero involved sila sa ministry. Si Pablo, si Priscilla, si Aquila. Masahin niyo sa Book of Acts. So, yan mga kapatid, si Luke, physician. Kaya, ang isa pang punto dito mga kapatid, na makikita natin, bilang mananampalataya, hindi po natin totally nire-reject ang mga doktor. Okay? Huwag nating sabihin na pag mananampalataya, dapat di tayo nagpapadoktor. Kasi mga mananampalataya tayo. Dapat di tayo nagpapadoktor. Hindi po natin yan mapapatunayan sa Bible. Ang makikita natin sa Bible, mga kapatid, si King Asa, namatay siya kasi umasa lang siya sa doktor. Hindi siya nagtiwala sa Panginoon, hindi siya tumawag sa Panginoon. Yung tiwala niya nasa doktor lang. Pero, hindi ibig sabihin na ang doktor dapat i-reject ng mga mananampalataya. Pwede silang gamitin ng Panginoon para magpagaling. Kasi dito, mga kapatid, mababasa natin, si Pablo, in-acknowledge niya na si Luke ay isang physician. Ibig sabihin, nung si Luke na convert, hindi niya po inakwil yung kanyang pagiging doktor. Doktor pa rin siya. He still practice medicine. And si Pablo, bilang apostol, he acknowledged that Luke is a beloved physician. Isa siyang doktor. Hindi niya sinabi na si Luke dating doktor, ngayon hindi na kasi na-convert na. Bawal na magpa-doktor ang mga... Extreme po yun, mga kapatid. Hindi tayo extreme na pagka mananampalataya, bawal magpa-doktor. Kawalan ng pananampalataya yan. Mga kapatid, hindi po yan masusuportahan ng Bible yung ganyang paniniwala. Instrumento rin ng Panginoon ang mga doktor, ang mga medical professional. Pwede silang gamitin ng Panginoon sa pagpapagaling. Kaya nga dito si Luke, although missionary na siya, si Pablo mismo nagsabi, Luke, the beloved physician. Doktor yan. Alam nyo, mga kapatid, kasi ang kaalaman, including science, mga kapatid, galing naman yung kaalaman na yan sa Panginoon. Galing na niya sa Panginoon yung understanding and knowledge about the human anatomy, yung katawan ng tao, yung kaalaman na yan, although na-research yan ng tao, pero binigay lang din yan ng Panginoon sa mga tao. Yung kaalaman ng panggagamot. Kaya, kung yan ay hindi naman taliwas, mga kapatid, sa principle ng Word of God, ang science, mga kapatid, kasi ang nangyayari sa panahon natin, pinaglalaban yung faith sa science. Hindi po yan magkalaban. Hindi po magkalaban ng faith at science. Yan po ay yung true science, kasi merong sinabi sa Bible na science falsely called so.
Merong mga science na hindi talaga science. Pero yung true science, mga kapatid, like this, yung mga doktor, yung kaalaman nila galing din yan sa Panginoon, mga kapatid. Yung understanding nila patungkol sa katawan ng tao, kapahayagan din yan galing sa Panginoon. Kasi siya ang gumawa. So, as mga mananampalataya, we honor na mga physician, mga doktor, ginagamit sila ng Panginoon. Hindi tayo against sa kanila. Ano po mga kapatid, hindi tayo extreme na bawal magpa-doktor, bawal. Bawal uminom ng gamot kasi pag inom ng gamot, hindi yan ayon sa pananampalataya. Yung iba, di naniniwala mga kapatid sa mga doktor. Extreme na po yun mga kapatid. Although, kung ayaw magpa-doktor, yung pananampalataya mo talaga, gusto ko sa Panginoon talaga ako gagaling. It's okay, it's fine. Pananampalataya mo yun. Ino-honor rin ng Panginoon. Pero kung meron tayong kapatid na nagpa-doktor, huwag natin sabihin na yung kapatid na yun walang pananampalataya. Hindi po, mga kapatid. So, yan. Yan ang makikita natin dyan. Si Luke was a beloved physician. So, it implies, mga kapatid, na kahit si Lucas ay missionary na, ginagamit pa rin niya ang kanyang pagiging physician. Oo. Basahin niyo yung Book of Isaiah noong panahon ni King Hezekiah. Kung paano pinagaling si King Hezekiah, ginamitan ni Prophet Isaiah. Sabi niya, maglaga kayo ng igos. Itapan niyo sa bukol ni Hezekiah para gumaling. You see, merong medicine, merong ginamit na pangtapal, yung natural medication. Ginagamit din po yan, mga kapatid. Pero, ultimately, ang pananampalataya natin sa Panginoon, gamitin mo, Panginoon, ang mga doktor, gamitin mo ang gamot, gamitin mo itong pagkain para lumakas ako. Pero, ang pananampalataya natin nagpapagaling talaga, walang iba kundi ang Diyos, mga kapatid. So, yan, makikita natin dyan. Makikita natin yan. So, pero wag na wag, mga kapatid, na sa doktor na nananampalataya. Yun ang mali. Kapag ang pananampalataya nandun na sa doktor, nasa gamot na, wala na sa Diyos, doon po tayo pwede magkamali. Pero kung ang pananampalataya mo sa Panginoon, Lord, gamitin mo sila para ako gumaling, para ang pamilya ko gumaling, it's okay, mga kapatid. So, yan nakita natin, Luke, the beloved physician, and Demas, mga kapatid. So, itong si Demas, mga kapatid, ito pong taong ito ay isang kasamahan din ni Pablo sa ministry. So, kasamahan nila sa mga missionary journey nila, mga kapatid. At dito, it seems, pati susulat niya sa Philemon, kasama pa niya si Demas. Okay? Kasama pa niya si Demas. Yung unang pagkakakulong ni Pablo sa Roma, kasi 2 beses siya nakulong Yung unang pagkakakulong niya sa Roma, yan, sumulat siya sa Colossus, sumulat siya kay Philemon, kasama niya pa si Demas. Kaya sabi niya dyan, binabati kayo ni Luke na manggagamot, pati si Demas, kasama ko dito, binabati kayo. Pero pag binasa niyo, mga kapatid, itong 2 Timothy 4:10, sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, ang sabi ni Pablo, sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas. Palibhas ay iniibig niya ang sanglibutang ito at napasa Thessalonica, si Crescente ay napasa Galacia at si Tito ay sa Dalmatia. So, etong si Demas, mga kapatid, samantalang yung ibang mga nabanggit nating mga pangalan, sila Aristarchus, sila Epaphras, sila Lucas, sila Marcos, sila Justus, ang gaganda ng kanilang mga record. Itong si Demas, medyo lumihis ang record nito ni Demas. Dito, sa sulat ni Pablo sa Colossus, okay pa si Demas. Kasama pa nila si Demas. Kasama pa ni Pablo, si Demas. Pero later on, sa pangalawang sulat ni Pablo, mga kapatid, kay Timoteo, iniwan na siya ni Demas. Si Demas, iniwanan na si Pablo. Ayan, i-flash ko sa screen,
para makita niya. Ayan, sa 2 Timothy chapter 4 verse 10. Ang sabi, pinabayaan ako ni Demas, palibhasa iniibig niya ang sanglibutang ito. Napa sa Thessalonica, si Crescente, napa sa Galacia, si Tito ay sa Dalmatia. Later on, itong si Demas, nag-backslide. Yun ang mahirap, mga kapatid. Sa una, okay, kasama siya. Sabi ni Pablo sa Colossus, ano? Ito, sa Colossus 4:14. O, di binabati kayo ni Demas, kasama ko si Demas. Pero later on, iniwanan siya ni Demas. Bakit siya iniwanan ni Demas? Kasi si Demas, iniibig ang sanglibutang ito. Mga kapatid, pag mahal natin ang sanglibutang ito, ang buhay sa sanglibutan, pag mahal natin ang worldly living, yan po ang nangyari kay Demas. Dahil mahal niya ang sanglibutan, iniwan niya ang paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, kaya ang sabi ng 1 John chapter 2, verse 15, verse 16, huwag nating mahalin ang sanglibutang ito. Neither the things that are in this world. Huwag nating mahalin ang sanglibutan. Huwag nating mahalin ang mga bagay sa sanglibutan. Dahil ang mga bagay sa sanglibutan ay pita ng mata, pita ng laman, kapalaluan ng buhay. Yan lang po ang nasa sanglibutan. 3 lang yan. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Wala na pong iba. All that is in the world is pride or lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Iba-iba lang ang presentation. Pero nauwi lang din sa 3 yan. Pita ng mata, pita ng laman, kapalaluan ng buhay. Kaya mga kapatid, huwag nating mahalin ang pita ng mata. Huwag nating mahalin ang pita ng laman. Huwag nating mahalin, mga kapatid, ang kapalaluan ng buhay. Okay to. Mas, huwag, mga kapatid, yung nag-feed sa ating laman, sa ating pita ng mata, at sa pride of life, mga kapatid, later on, magagaya tayo kay Demas. Si Demas, minahal niya ang sanglibutang ito, iniwanan niya si Pablo sa paglilingkod sa Panginoon. Iniwanan niya ang ministry. Samantalang kasamaan siya ni Pablo. Yan ang malungkot, mga kapatid. Pero, nung panahong ito na sinulat to ni Pablo sa mga taga-Colosas, hindi pa siya iniiwan ni Demas nito. Kaya sabi niya dyan, binabati kayo ni Demas, kasama ko dito si Demas. Hindi niya lang alam, later on, siguro, sa isip ni Demas, may plano na. May plano ng umatras, may plano ng tumalikod, mag-backslide. Although may ibang nagsasabi na baka si Demas, hindi lang sumama sa Roma. Pero kasi yung term na ginamit ni Pablo, pinabayaan ako ni Demas, palibhasay, minamahal niya ang sanglibutang ito. Medyo negative yun pag minamahal mo ang sanglibutan. Ibig sabihin nun, mahal natin yung sistema ng sanglibutan, mahal natin yung kasalanan sa sanglibutan, buhay sa sanglibutan. Kaya pinabayaan siya ni Demas. So later on, sa pangalawang pagkakabilanggo ni Pablo, pinabayaan siya ni Demas. Pero dito, magkasama pa sila. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag sa paglilingkod sa Panginoon. Oh Lord, have mercy. Na ngayon, narito tayo. Wag naman, mga kapatid, na sa susunod, wala na tayo. Magaya tayo kay Demas. Wag, mga kapatid. Nandito ka ngayon, magtuloy-tuloy ka. Huwag kang magagaya kay Demas. Tanungin mo nga yung katabi mo dyan sa bahay. May spirito ka ba ni Demas? Isa ka bang Demas? Are you Demas? No, rebuke it. Hindi ako si Demas. Hindi ako magagaya kay Demas. Sa biyaya ng Panginoon, Lord, tulungan mo kami na huwag kaming maging kagaya ni Demas. Pili mo, missionary ka na. Nag-backslide ka pa. Kapag tayo nag-ingat, kapag ka nalapit masyado ang buhay natin sa sanglibutan, at mamahal natin ang buhay sa sanglibutan, ganyan po mangyayari, magiging Demas tayo.
O Lord, have mercy, tulungan mo kami, Panginoon. Kaya, mga kapatid, kaya sabi doon ni John, di ba, sa 1 John chapter 2, ang nagmamahal sa mga bagay sa sanglibutan, wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Kaya mga kapatid, manatili tayo sa pag-ibig ng Panginoon at layuan natin ang pag-ibig sa mga bagay sa sanglibutan. Mga bagay na dadalhin tayo sa worldliness. Later on, mga kapatid, pag nagkaroon ng ligligan, kasi si Demas noong una, nakaya niya pa, nung later on, nakulong uli si Pablo, ayoko na. Balik na ako sa sanglibutan. Bakit? Malapit yung puso doon eh. Kapag nandun na yung puso mo, wala na. Kapag doon ka na. Oo, pagka nagkaroon ng chance, doon na tayo papunta. Huwag, mga kapatid, manatili sa paglilingkod sa Panginoon. May pagsubok, merong problema, may pagliglig, di ba? Inuuga tayo minsan, sinishake tayo ang pananampalataya natin. Manatili, manatili, manatili. Magpakatatag, manalangin. Lord, tulungan mo kami. Manatili sa kamay ng Panginoon. So yan sabi ng verse 14. Then, verse 15. Salute the brethren which are in Laodicea and Nymphas and the church which is in his house. Sabi ni Pablo, batiin nyo rin yung mga kapatiran sa Laodicea. Yung mga kapatiran sa Laodicea, ito yung kalapit na syudad ng Colossus. No. Batiin nyo yung mga taga-Laodicea. Kasi itong mga sulat ni Pablo, iniikot nila yan. Pagka napunta sa Colossus, after nyan, pati yung mga sulat niya sa Efeso, pinapasa-pasa yan sa ibang church. Ito, basahin nyo naman. Kaya nga nakasama yan sa Bible. Kasi, yung mga sulat na yan, iningatan nila, tinabi nila. Tapos pinasa sa ibang church. Ito yung sulat ni Pablo sa amin. Basahin nyo. Makukuha nyo dyan yung mga aral na tinuturo sa amin ni Pablo. Kaya naging kasama yan sa Bible kasi iningatan yan ng church. Now, sabi ni Pablo, batiin nyo yung mga taga-Laodicea. Sa atin, mga kapatid, meron tayong mga taga-ibang congregation na churchmate natin. Diba? Sa Malabon, meron tayong 3 o 4 na congregation dito sa Malabon. Pagka nagkita sa labas, magbatian din kahit papano. Diba? Alam nyo mga kapatid, mararamdaman mo kung kapatiran mararamdaman mo. Kaya magbatian, isang katawan tayo lahat. Although iba-ibang congregation na sakop. Hindi tayo solo-solo, Malabon tinaheros kami. So, ayan, sabi ni Pablo, batiin nyo. Pati si Nymphas. Itong si Nymphas, hindi ito nabanggit sa ibang verse sa Bible. Dito lamang. Wala tayo ganong alam kung sino si Nymphas, pero ang sabi dito, merong church na nagtitipon sa bahay nila. So, gaya ng sabi natin ng mga nakaraan, ang style ng church nila dati, oikos. Ibig sabihin ng oikos, house church. Ang church dati, wala namang building. Wala naman silang structure dati. Ang church dati sa bahay lang ng kapatiran. So sabi ni Pablo, batiin nyo sila, pati si Nymphas, batiin nyo, pati yung church na nasa bahay niya. Although dalawa ang pakahulugan dyan, pwedeng nangangahulugan yan na yung church nagtitipon sa bahay nila Nymphas, or pwedeng ang sinasabi dito ni Pablo, batiin nyo si Nymphas, pati yung mga mananampalataya na kasama niya sa bahay. Kasi yung mga mananampalataya ay tinatawag ding church. We are the church. Hindi naman yung building. Tayo yung church. So, dalawang ibig sabihin dyan, maaaring tinutukoy ni Pablo yung pagtitipon, na nagtitipon sa bahay nila Nymphas, or maaaring tinutukoy niya yung mga mananampalataya na kasama ni Nymphas sa kanyang bahay. Mga kapatid. So, yan po, ibig sabihin niya. Kaya ng church dati, bahay-bahay lang. Kung gagawin natin yan, saan kaya tayo pwede magtipon? Kaninong bahay? Hindi tayo mag-uupa. Kaninong bahay ba? Pinakamalapit, saka pinakasentro, saka pinakamalaki. Wala pa sa hindi tayo kakasya. Kaya kailangan natin magrenta, mga kapatid. So, sa Sunday,
speaking of church, mga kapatid, hindi muna tayo magla-live dahil kailangan ko rin samahan si Sister Yoli dito. Alam niyo naman kalagayan si Sister Yoli. Ano po? So, di siya pwedeng magbuhat, di siya pwedeng magkikilusgano. So, kailangan niya ng kasama. So, hindi muna tayo magla-live face-to-face. Although, wala pa namang bagong announcement, mga kapatid. So, yan. Gawa ng wala tayong bahay-bahay, mga kapatid. Ginagawa nating sistema ngayon. Nagre-renta tayo ng church. Tulong-tulong tayo sa pagre-renta sa ating church. So, yan. Sa Sunday, ganun po muna. Online muna tayo ulit, mga kapatid. At, nawa, magka-kita-kita ulit tayo. Well, anyway, yan po ang sabi ng verse 15. Tumuloy na tayo para matapos natin to. Maubos na yung oras natin. Verse 16. And when this epistle is read among you, cause that it be read also in the church of Laodiceans, and that ye likewise read the epistle from Laodicea. Ito yung sabi natin kanina. Kapag nabasa na yung sulat dito, ipapasa naman dun sa kabilang church. At may sulat din si Pablo sa Laodicea, although hindi na ito na-recover, saan na kaya napunta yung epistle to Laodicea, hindi na po ito nahanap. Pero may sulat din si Pablo sa Laodicea, sabi ni Pablo, pag natapos niyong basahin to, magpalitan kayo. Yung sulat na nasa inyo, ipasa nyo sa Laodicea, yung kabilang church sa next city. Yung sulat naman nila doon, ipapasa niya sa iyo para palitan kayo at magkaroon kayo ng sharing. Kumbaga, yan yun na lang. Sa panahon natin, na lang yan. Share it na lang. Email mo na lang. Sir, email mo na lang. Sa panahon nila, mano-mano yan. Sulat. Scroll. I-deliver doon. May messenger. Dadalhin yung sulat. Babasahin. Sa panahon natin, email na lang. Okay, pasa mo na lang sa messenger. Sinend ko na. Ganyan na lang sa atin. Kung meron ng internet nung panahon nila Apostol Pablo, siguro ganun. After nyong basahin yan, send nyo sa messenger sa Laodicea. Nasend nyo na ba? Sir, nasend na. Email mo na lang. Sa panahon nila, walang ganun. Sulat talaga. Dadalhin talaga doon. So, ang point dyan, mga kapatid, yung sulat na preserve. Although we will forever wonder kung ano kaya nakalagay sa epistle sa Laodicea, hindi na po yan na-recover. But anyway, itong sulat sa Colossus, nabasa ng mga taga-Colossus. After that, pinasa sa Laodicea, pinasa sa Hierapolis, sa iba-ibang church. Kaya nagkaroon na ng mga readings ang mga mananampalataya ng panahon na yan, na later on, yun na po yung nakasama sa canon of the Bible. Na ito yung mga readings na binabasa ng mga mananampalataya. Kaya later on, nagkaroon na ng collection ng mga book, ng mga readings na inspired by the Holy Ghost. Ito na yung naging Bible natin. Ito na yung New Testament, mga kapatid. So, yan ang nangyari nun. Verse 16. Then, verse 17. And say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Si Archippus, wala rin pong ibang reference na meron tayo kung sino si Archippus. Ito lang ang verse na binanggit si Archippus. Pero kung sino man si Archippus, kung sino ka man Archippus, binilinan siya ni Pablo. Special mention siya ni Pablo. Ang sabi ni Pablo sa kanya, sabihin nyo kay Archippus, ingatan niya ang ministry na na-receive niya sa Panginoon, na ma-fulfill niya, magampanan niya yung ministry na binigay sa kanya ng Panginoon. Yan ang bilin ni Pablo kay Archippus. Na it seems very important, mga kapatid, kasi sinama ni Pablo sa sulat niya. Sabihin nyo kay Archippus, yung ministry na na-receive niya sa Panginoon, ingatan niya na magampanan niya ito. And let me tell you, mga kapatid, let me tell you, Archippus, kung sino ka man, may tinanggap ka ministry sa Panginoon. Ingatan mo na ma-fulfill mo yan.
be reminded that the ministry that you have, you receive it from the Lord. Hindi mo yan tinanggap kung saan. Hindi yan binigay sa'yo ng tao. Hindi mo minanipula yung mga pagkakataon para makuha yung ministry na yan. No. Your ministry, you receive it from the Lord. Binigay yan, tinanggap mo yan galing sa Panginoon. Kaya Archipos, mag-ingat ka na yung ministry na yan na tinanggap mo sa Panginoon, ma-fulfill mo. Yan ang mensahe ni Pablo kay Archipos. Kung ikaw si Archipos, mabasa yung pangalan mo sa church. Siguro pagdating ng sulat sa Colossus, o babasahin sa harap ng lahat ng mga tao na kapatiran, yung sulat ni Pablo. Dito na tayo sa huling bahagi ng sulat ni Pablo. Archipos, ito ang sulat ni Pablo, sabihin nyo kay Archipos, ikaw si Archipos, teka. Special mention ako. Sabihin nyo kay Archipos, ingatan niya yung ministry na pinatinanggap niya sa Panginoon. Nagampanan niya ito. Kaya kailangan magampanan natin yung ministry. Tinanggap natin sa Panginoon. You see, it's very personal. Ministry means serving. Hindi po ito tumutukoy sa pagiging pastor lang. Hindi po ito tumutukoy, mga kapatid, sa pagiging tinawag para maging pastor full-time. Ministry is something, mga kapatid, na mayroon ang lahat ng mga mananampalataya. Kaya, take heed of the ministry you receive from the Lord. If you receive something from the Lord, if you receive a ministry from the Lord, take heed. Nandito po yung pag-iingat. You see, you need to take care of that ministry. Huwag nating baliwalain. Huwag nating, alam nyo na, sa walang bahala or bigyan ng mababang importansya. Ano lang naman to eh. Hindi naman ako pastor eh. Gusto ko pastor. Siguro kung pastor na ako, magsiseryoso na ako. Hindi. Tuturo lang naman ng mga bata. Ano lang naman ako eh. Devotion leader lang naman ako. Musician lang naman ako. Hindi naman ako pastor. Take heed to the ministry. Ingatan mo yan. Tinanggap mo yan galing sa Panginoon. Huwag mong liitan ang tingin mo dyan. Diba? Huwag mong liitan ang importansya niyan. Alam niyo, mga kapatid, yung ministry na tinanggap natin sa Panginoon, lumiliit ang importansya nito sa buhay natin pag kinumpara natin sa iba. Doon lang naman lumiliit yan eh. Kapag nagsimula tayong mag-compare at tingnan yung ministry natin sa ministry ng iba, doon mo yan mababaliwala eh. Hindi naman to kasing ganda ng ministry niya, ni brother. Okay lang siguro to. Kahit ano na lang. Take heed to the ministry which you receive from the Lord, that you fulfill it. Yan ang sabi ng Pablo kay Archipos. The last verse 18. The salutation by the hand of me, Paul. Remember my bonds. Grace be with you. Amen. Etong nakalagay na written from Rome to Colossians by Tychicus and Onesimus. Ito po ay subscript na lang ito. Dito kasama sa original. So, ang verse 18, the salutation by the hand of me, Paul. Remember my bonds. Grace be with you. Amen. So, sa bandang huli, ay mayroong pirma si Pablo. Si Pablo, mga kapatid, sa kanyang mga sulat, meron siyang scribe, meron siyang secretary, meron siyang tagasulat. Dinidiktan lang ni Pablo yung susulat. Pero meron siyang tagasulat. Pero sa bandang huli, sa verse 18, meron dong pirma si Pablo. Meron dong talagang sulat kamay ni Pablo. Ito, this is the salutation of Paul by the hand of Paul. Pero yung majority ng kanyang mga sulat, meron siyang tagasulat, meron siyang secretary, meron siyang scribe.
Maliban na lang sa ibang mga sulat niya, kagaya sa Philemon, yung Philemon, si Pablo mismo sumulat nun. Nakalagay mismo dun sa sulat na sulat kamay niya mismo yun. So, pero yung ibang sulat niya, kagaya itong Colossus, may taga-sulat si Pablo. Pero sa bandang huli ng sulat niya, pinirmahan niya, sinulatan ni Pablo ng sulat kamay niya. Bilang patunay na kay Pablo talaga ito galing. Kaya sabi niya, remember my bonds. Alalahanin niyo ang aking pagkakabilanggo. Dahil si Pablo ng panahon na ito bilanggo. Grace be with you. Ang biyaya ng Panginoon sumainyo. Amen. So, dyan natapos ang Book of Colossians. Praise the Lord. So, natapos natin, mga kapatid, ang Book of Colossians. Amen. So, yan po, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas. At nawa, meron tayong natutunan sa ating pag-aaral for 3 weeks. 3 weeks nating tinake itong series na ito. Kasi naka 15 days tayo. Naka 15 parts tayo. Ibig sabihin, naka 3 weeks tayo. Mga kapatid, mahigit. Dahil tuwing Webes, tuwing Friday, si Pastor Maya nagtuturo. So, 5 days a week lang tayo. Tama pala, 3 weeks. 3 weeks. So, na-take natin, natapos natin in 3 weeks. So, yan, mga kapatid, ano? Diyan nagtatapos ang sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas. At bukas siguro bukas si Pastor Maya pala magtuturo. Then Saturday, for a few days, bago tayo magsimula ng bagong series, magpo-pause muna tayo sa series. Magtatakan muna tayo about prophecy. So, sa pagtatakal natin ng prophecy, Saturday, Monday, siguro mga 3 days yan or 4 days. Sa pagtatakal natin ng prophecy, maganda, meron kayong mga ballpen para ma-notes natin, mga kapatid. Ma-note natin yung mga points sa prophecy. So, sisikapin natin na maaral, mga kapatid. So, tapos na tayo. Manalangin tayo sa ating pagtatapos. Amen. Let's pray. Dakila, mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito sa aming Bible study. Salamat po sa aming natutunan. Salamat sa karunungan ng gagaling sa iyo. At Lord, kagaya ng bilin ni Pablo kay Archippus, tulungan mo kami that we take heed to the ministry which we receive from you, that we fulfill it. Ano man ang ministry na nilagay mo sa bawat isa, ano mang ministry ang tinanggap ng bawat isa galing sa iyo. Lord, alam namin na hindi mo kami bibigyan ng task, na hindi mo kami bibigyan ng abilidad at ng kapangyarihan na magampanan ito. Kaya kung magtitiwala kami sa iyo at aasa kami sa iyo at maniniwala kami sa iyo, makakaya namin kung anumang inassign or binigay mo sa amin na paglilingkod. Kaya o Diyos, tulungan mo kami na ito ay magampanan, maganap sa aming mga buhay. Maraming salamat sa iyong mga salita at dalayan ko po ang pagpapala, gabay, pag-iingat, patuloy mo pong igawad sa bawat kapatiran ng UPC Malabon at kaya hindi ng mga kapatiran ng UPC Tondo, mga taga-iba pang churches, mga kapatiran namin abroad, mga mahal sa buhay at kaibigan na nakikinig, nanonood sa aming Bible study. Pagpalain mo po ang bawat isa. Lord, patuloy namin tinataas sa iyo kagalingan ni Nanay Bien, ni Tatay Boy, ang kalakasan ng kanilang katawan, ay patuloy namin tinataas sa iyo sa pananalangin. Paggalingin mo po sila, palakasin mo po sila. In Jesus' name we pray. In Jesus' name. Ganyan po, Panginoon, si Brother Josh, ikaw po ang magpagaling, magpalakas sa kanyang katawan. Sinasaway po namin ang sakit. And we pray for his complete healing and recovery for Brother Josh. In Jesus' name. In Jesus' name. And Lord, ganyan din po ang aking anak, Panginoon, si Aaron Caleb. Lord, we pray in the name of Jesus, ang speedy development and recovery ng aking anak, Panginoon, tinataas namin sa iyo. Pagalingin, palakasin, i-develop mo po siya, Panginoon. Palakasin mo ang kanyang katawan, ang kanyang resistensya, matutunan ng kanyang katawan na kailangang matutunan, kagaya ng pagdede, kagaya ng pag-maintain ng kanyang temperature. Lord, we pray, Panginoon,
Ang paghinga, gayon din po, Panginoon. Palakasin mo po si Aaron. In Jesus' name, tinataas namin sa iyo ang mga bagay na ito. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa ipong lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat. In your mighty name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. So, salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig sa gabing ito. At bukas ay patuloy tayo magsama-sama sa ating morning devotion. Meron tayo by 9 a.m. At sa gabi po ay ang magtuturo sa ating Bible study ay si Pastor Jeremiah patungkol sa series sa Book of Acts. Patuloy tayo mga kapatid maglingkod sa Panginoon at patuloy tayo mga kapatid na magtapat sa Panginoon. Amen. So, diyan po nagtatapos ang ating Thursday night Bible study. Ang pagpapala, ang gabay, pag-iingat ng Panginoon ay sumaatin pong lahat. The Lord bless you. Magandang gabi po. Salamat sa pakikinig. God bless mga kapatid.